Sa umaga, handa na siya, pitpit ang bag at tsinelas. Si Tatay Pandong, game na game kahit saan may ngiti pa rin. Sa daan, may kwento agad, bawat kanto may tanong. Anong next? Sabi niya, parang vlog na buhay na buhay. Hinto muna, tingin sa mapa, kuha muna ng litrato. Hangin sa mukha, sakay na, tara na, huwag nang magpahuli. Tatay Pandong, tara na, ikot lang, Tatay Pandong, sama na, kwento niya, bit-bit na. Tatay Pandong, tara na, Lakad, sakay, sayaw. Tatay Pandong, sama na, buhay ang bawat biyahe. Sa palengke, tikim muna, mangga bagong at suman. Sa tabing dagat, pahinga, paa sa buhangin saya. May tindang payong at pasalubong, may tawa sa bawat istorya. Sa jeep, sa tricycle, laging may next stop na sigla. Hinto muna, tingin sa mapa, kuha muna ng litrato. Hangin sa mukha, sakay na, tara na, huwag nang magpahuli. Tatay Pandong, tara na, ikot lang, Tatay Pandong, sama na, kwento niya, bit-bit na. Tatay Pandong, tara na, Lakad, sakay, sayaw. Tatay Pandong, sama na, buhay ang bawat biyahe. Pagod man, tuloy pa rin, kasi bawat lugar may kulay. Sa bawat pahinga niya, may bagong alalang dala. At kapag gabi na, uwi na tayong masaya. Tatay Pandong, tara na. Bye-bye house. Ayan. Clear na. Okay, bye-bye house. Ayan. Ayan, oh. Bye-bye. Ayan mga kapatid, oh. Malinis na. Wala na yung mga tambak natin dito. Ayan. Ayan, malinis na. O, di ba? Ayun, ang aming restroom. Ayan, o. Ayan, pinapanood ko si Vince. Ayan. Wala na, inalis ko na rin yung mga shelves dyan. O, ayan. Okay. Bye-bye house. Ayan. Clear na. Okay, bye-bye house. Ayan. Ayan, oh. Bye-bye. Okay, mga kapatid. Let's go na. Sana samahan nyo kami at sana gabayan tayo ng Panginoon na makarating sa LA ng ligtas. Okay, mga kapatid. May new baby. New pero luma. Ayan. Para pagsakyan, punong-puno kami. Ayan, mga kapatid. Okay, so dyan na si nanay. Ayan si nanay, masama na matingin sa akin. O, galit na naman. Oh. Ayan, okay. Ka-stress. Nakaka-stress talaga maglipat. Kita niyo sa likod, oh. Puno-puno tayo. Kala ko sakto na itong nabili ko. Hindi pa rin pala kasi yun dahilan din kaya binenta ko yung truck ko para bumili ng van para magkasya yung aming mga gamit. Hindi rin pala. Sa dami. Okay mga kapatid, samahan nyo kami sa paglalakbay. 21.
Parang na mayroong tindahan sa ano. Yan ang buhay ng homeless. Parang sa sasakyan nakatira, oh. Loaded. Buhay ng homeless. Yan. Marami ditong ganyan, yung sa kotse na nakatira. Lalo yung mga single. Pag nagtagal, wala nang iyo. Pag nagtagal, wala nang iyo pa ng kwarto. O, sasakyan na lang matutulog. Kung gamit naka-storage na lang. Yung iba, binibenta yung mga gamit. Talagang ano, tapos sa bahay, sa kotse. Pati ano, may lutoan na rin. Marami rito ganyan. Kaya yung iba, pag walang pera, kumbaga, ano, makakabili ng van. Bibili na talaga ng van na medyo malaki-laki. Lalo't merong, minsan may alaga or may asawa. Bibili ng van, tapos kino-convert nga sa yung camper van. Pero hindi obvious. Kasi pag camper van, di papark mo sa kung saan masisita ka. Pero yung mga cargo van, yung iba nga hindi pa inaalis yung pangalan ng company na pinagbilan nila para kumbaga hindi sila sisitahin. Pag ano, kaya lang nandiyan niya, may ginagawa yan, gano'n. Diba? Yan. Kaya huwag natin pakisin na, natutulog na lang. Ako na lang tingnan niya, yan. Diba? Ilang oras na ako nagdadrive? Mas 2 hours na pa ma? Yeah, 2 hours mahigit na. Dito pa rin tayo sa 101. Ah. Parang ang laki naman ng mukha ko dyan. Tutok na tutok eh. Kita yung mga naging sugat ko sa mukha. Ito yung ano, sign ng stress. Nagkasugat-sugat ang mukha dahil sa stress. Kumbaga doon sa Pilipinas, sakit din ang sinasabi nila pagka instead na stress, anxiety. Anxiety ba tawag doon? Yung balisa. Dito kasi pag sinabi anxiety, parang may tama na sa nakonti sa isip eh. Pag sinabi anxiety. Kaya lang yung stress, pag hindi mo nakayanan yung stress, mapapupunta sa depression. Doon, ayun na. Pag nadali ka ng depression, wala na, bibigay na yung utak. Yun ang sakit ng mga tao rito na ano? Yung iba makikita nyo pag-alagala sa karsada na hindi naliligo kasi depressed na. Buti pa nga sa Pilipinas kahit papaano hindi ka may stress, hindi ka ma-depress dahil marami ka nakakausap. Kasi isang ano ng stress dito yung wala kang nakakausap. Kaya mangyayari pag na-depress ka, sarili mo na lang kakausapin mo. Kaya yun ang naging sakit dito. Hanggang sa minsan naman merong depressed na hindi naman salita ay yung hindi mo naman siya makakausap.
Akala ko nga yun ang una eh, yung mga nakikita ko kaya nagkakaganan dahil sa drugs. Hindi pala. Meron na dahil sa drugs, pero yung iba naman hindi eh, dahil talagang sa depression, lalo na kasi dito, hindi ka tulad sa Pilipinas na pagka nawalan ka ng trabaho, meron ka separation pay. Dito, wala. Kasi ano eh, issue daw. Ang ano rito. Kaya, kung lalo na ba kuha mo kumpanya, walang union, hindi ka may paglalaban. Pagka hindi ka konsultada ng management, yun, ipapire out ka. Gagawa ka nila ng reason. Sisilipin yung ano, para magkaroon sila ng dahilan na tanggalin ka. Kasi pagka nagkaroon ka ng dahilan na sabihin yung against the rules, eh wala ka makakuha sa government ng employment. Kasi katulad nangyari sa akin nung una, akala ko tinanggal na nila ako, nag-apply ako ng unemployment, bigla ako tinawagan, pinabalik. Kaya lang nanto na yung pressure, hindi na nila There are police reported ahead. pressuring ka na para ikaw na bumigay at ano tawag doon, ikaw na mag-quit. Kaya yun nangyari sa akin, nag-early retirement ako kasi nga dahil na-pressure na ako. Masyadong stressing yun, yung ganong sitwasyon. Yun, eto, kaya nga lilipat na kami ng LA. Pagka sinwerte makahanap pa rin doon ng trabaho, kahit dito kasi kahit na-retire ka na, kung may pension ka, pwede ka pa rin magtrabaho. Kaya lang hindi na ganun kabigat. Kumbaga pwede ka mag-apply for part-time job, o kaya yung oras mo or bawas na. Halimbawa pwede ka magtrabaho ng 40 hours weekly instead of 80. Pwede ka magtrabaho ng 40 hours lang. Yun ang ano rito. So, diba? So, sabi nyo lang ako, makakabuo tayo ng vlog. Kausapin ko lang kayo, makakabuo ko ng vlog. yun eh. Saka para hindi rin ako antukin, kailangan ko magsalita. Si nanay nga, medyo nakakatulog na. Ayan. Umuulan na sa labas. Balinsangan, dahan lang kasi takbo natin kasi nga loaded. Kailangan maingat sa pagdadrive dahil loaded. Diba? Kahit minutes na ako, kadadalda lang dito mga kapatid. Talaga bisa na totoo yung sinasabi na ibang vlogger. Kaya yung iba hindi na nagpa-vlog pagka yung nagkakaroon ng problema, kasi mahirap ipakita sa mga manonood yung sentiments or what we call this, pagkalungkot or kasi pag sinabi mo yung balisa ka or may problema ka, sasabihin ng mga viewers, ay, nagpapaawa lang yan. Kaya kailangan, kahit may problema, kailangan umiti. Pero ang hirap kontrolin yun, mga kapatid, mga ganun. Hirap kontrolin yun. Kasi emotion mo yun eh. Kaya yung iba, mas ginugusto nilang, huwag mo na mag-vlog, magpahinga na muna, huwag mo na mag-vlog, magpahinga muna sa social media para hindi hindi
lumabas. Tulad ko, nung nagkaroon ako ng stress, parang ang motik na makarating ng depression. Mapapansin yung mga kapatid, hindi ako masyadong nag-vlog. Minsan mag-vlog lang ako pa isa-isa, paano, medyo medyo maganda pakaramdam. Inaano ko na baka sakali yung stress ko mawala sa habang nagbablog ako, nalilibang ako. Hindi ganun pa rin pagkatapos mag-vlog at nakulong ka uli sa bahay, mag-iisip ka na naman, may stress na naman. Di ba mga kapatid? Okay, tama na muna yung kwento, mamaya na uli. Yan dito pepenga rin tayo kasi mag-uunat lang ng likod, kaya ayan, ang sarap ng hangin dito. Ayan. Ayan. Yung iba nga bumababa pa no? May dalawa bumababa. Ayan di ba mga kapatid? Yan, para kita-kita dagat. Napakalawak. Hindi mo kita yung kabila.
kapatid, andito na kami sa aming nilipatang kwarto. At salamat sa Diyos at nakarating naman kami ng matiwasay at wala naman ng yari kapahamakan sa haba ng biyahe. Kaya, at ako pagdating dito, naghakot pa kami ng mga gamit. Ayan, napakikita ko sa inyo. Hindi pa naiayos, sinanay yung nag-ayos niya, no? Kaya, ayan. Ano, kaya, medyo madugo pa to. Mga kapatid, nag-aayos pa lang dito. Ingat, pagkatapos ko maghakot, naligo muna ako. Sinanay na mag-aayos niyan. O, paano mga kapatid, hanggang dito na lang itong vlog natin ngayong araw na to. At maraming salamat sa pagsama nyo. Hanggang dito na lang po. God bless all and be safe always. We love you all mga kapatid. Bye-bye!